May yung reporter kahapon ng kabilang channel, Diyos mio, hawak niya mismo yung papel. Kaparehas nung hawak nila PRD na galing mismo sa Senado, blanco daw talaga yung mga blanco. So, yun ang pilit nila pinagtatakpan, partner. At eto nga issue kay Grijaldo, pilit na naman nila pinaiingay. Di lang yan ang pinaiingay nila. Sabi ko nga sa iyo, si Bantag, biglang hinanap na naman nila eh. Diba? Halatang-halata itong mga talagang lahat ng pwede nilang halukayin, hahalukayin nila ngayon para malito tao sa dami ng mga issues. Pero sa ating mga kababayan, huwag yung titigilan ng 2025 budget. Yan po, doon po tayo mag-focus dahil lahat po tayo apektado dyan. Eto mga hearing na to, wala. Mga smoke screen lang yan. Nililito tayo. So doon po tayo mag-focus. Doon sa pinakamalaking issue, sa mga pangungurakot pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Yun po ang number 1. Merong post si Sasrogando Sasot. Nakita ko rin yun. May post si Sasrogando Sasot na yung usapan ng budget, tingnan niyo sa Office of the President, ang na-deliberate na budget, 10.4 billion. Grabe. Noong dumating sa BICAM at sa GAA, naging 15.8 billion. So mayroon 5.4 billion na dinagdag. By scam yan. By scam na 5.4 billion. So ito matindi ha. Yung sa Senate may nadagdag din 1 billion. Pero ang matindi sa House of Representatives more than 100%. Ganda ng pero dinagdag. Boss D, basahin natin yung sa Office of the Vice President. Ayan yung gusto nilang ma-impeach. Zero. Zero. Ayan, zero. Walang idinagdag. Kung ano yung budget ng opisina niya na ibinigay ng Congress, ibinigay din ng Senate, wala na dagdag. Pero ito, matindi. Pandilin lang talaga to. Grabe, no? Itong kung totoo ito, dapat ito ang sinisilip natin, yung patong nyo. Pero ito, mukhang totoo to, Boss D, kasi ito yung ito yung nasa website ng DBM. Ayan yung total price na yan. Anong masasabi nila ngayon dyan? Bakit dinagdagan nyo yung mga baon nyo? Tsaka Boss D, dapat talaga nilang pag-usapan tong ganito. Kung yung walang kwentang envelope, sobre, na pinakita nung dating tiga-DepEd, na binabayaran siya ng OBP, pinag-aksayahan nila ng panahon yun. Walang kakwenta-kwenta yun. Ito, billions of pesos. Billion. Ang pinakamasakit pa dito, kung sino pa yung 7, tinan mo, 0, kung sino pa yung 0, yung pa yung may impeach. Samantalang sa kanila, 5.4 billion, 1 billion, 1.1 billion, 17.3 billion. Ganon kalaki. Ang laki nung ang dami na more naman. More than 100% ngayong ipinatong nila. Imaginein mo yan. Pera ng taong bayan yan. Tapos yung taong bayan, ginigisa nyo sa sarili mantika. Pera ng taong bayan, ipinamimigay nyo, ayuda, kunyari, pero binibili nyo na yung mga boto. Nakita nyo, di ba? May mga, yung katulad sa Davao, yung mga Nograles, meron pang bago ka mamigay ng ayuda, ilalagay mo yung precinct number mo. May nagkwento sa atin. Bilang bilyon daw yung binigay. Ibang klase. Grabe mga bossing, yung mga nangyayari ngayon sa bayan natin. At ang inaasahan na lang natin na gobyerno, yun pa yung parang mga tyrant parang mga hari ang mga inilagay natin sa gobyerno. Kaya 2025. 2025, baguhin na natin tong ganitong sistema. Tayo lang ang may kapangyarihan para tanggalin sa posisyon yung mga hinayupak na yan. Kaya ang gawin natin, bumoto tayo ng tama. Iboto natin yung mga matitino, yung bago pa man tumakbo sa pamahalaan, marami nang nagawa sa mga buhay nila. Yes. Zero corruption, yun ang importante ngayon. Kahit na ano pang sabihin natin mga bossing, lahat ng krimen sa Pilipinas, ang stem niyan, o ang pinagmulan niyan, pinag-ugatan niyan, corruption. Kahirapan sa bayan natin, corruption. Lahat. Basta mawala yung corruption. Ito lang goods yan. Goods na tayo dyan. Goods na goods tayo. Hindi, walang number pa. Wala pang number dyan. Wala pa ba? Wala pa. Magbabago na naman. Magbabago na naman. May nakapasok na naman. Kasi kaibigan mo, si Francis Leo Marcos, nanggulo na naman Kaya nadagdagan na naman Nadagdagan si Francis Leo Marcos. Pero ito, tumatakbo. Pero ito, buhay pa pala yun. Ito mga partners, regarding pa rin dito, sa Quadcom na ito, hindi nyo ba nahahalata na itong mga tao na to puro ngak-ngak lang ito pero mga tamad. Mga tamad ito. Kasi yung responsibilidad nila, ipinapasa nila sa iba. Ngayon, tingnan nyo
kinokontempt nila, tapos ililipat nila ng kulungan. Imbis na diyan makukulong sa Congress. Kasi sila nagpakulong eh. Kasi sila nagpakulong yan. Tandaan po natin, dapat sila po ang nagbabantay dyan. Trabaho po nila yan. Oo, papakainin. Kung anong mga pangangailangan, medical, sila po ang bahala dyan. Pero tingnan nyo, kinokontempt nila, pero inililipat nila ng kulungan. So, dinadala nila kasama ng mga tunay na mga kriminal. Ganon po sila kalupit, mga kababayan. Hindi pa kayo nakakalata, mga pulis? Yung trabaho sana nila, pinapasa ba sa inyo? Mga tamad. Tapos sa matindi, kapwa nila pulis. Yan nga. Kapwa nila pulis yung babantayan nila kasama ng mga kriminal. Parang hindi napatunayan na may ginawang krimen ito pero nakakulong. Si Franz Castro, guilty na, nasa labas pa. Ito, mga partners, napakalaking insulto ito sa uniforme ng pulis. Tingnan mo pulis na wala pang kasalanan, hindi pa napapatunayan, pagsasabong-sabungin kayo, pag kayong magbabantay sa kapwa nyo, na wala namang kasalanan yan. Ako pulis pare, na may prinsipyo, hindi ako papayag, magsasalita talaga ako eh. Tsaka ito yung nakakaya dito. Ito may nag-comment. Tatay ni Barbers ay dating pulis. Ex-vice mayor. So, paano to? Parang dati pang naging DILG secretary, magaling yun. Magaling yun. Dati Magaling tatay ni Barbers. Ba't naging ganyan yung anak? Ayun na nga, kaya ngayon sinasabi natin, kung buhay ang tatay nito, malamang nagagalit. Kasi hindi ganyan ang Noon yung Barbers na yan, okay yan. Magaling yun, Judea and Jay. Ito ngayon. Magaling yung Barbers na yan. Hindi ko nga alam ba't biglang naging ganyan yan. Biglang nasira ang ulo eh. Totoo nga yung sinasabi nila, no? Nababago talaga ng pera ang isang tao. Correct. Siguro, hindi ko alam, partners, kung ano pa ba makakapagpabago sa kanya? Ewan ko. Ayaw na lang natin, ayaw na natin magbintang kasi hindi naman dapat nagbibintang, di ba? Naman tayong alam sa buhay niya. Pero alam ko, matino to eh. Matino? Dati. Pero ngayon, natatandaan nyo ba yung sinabi ni VP Sara Duterte na may isang congressman dyan, kinausap ako ng tatay kasi nahihiya yung tatay sa pinaggagawa ng anak niya. So, ibig sabihin, talagang nag-iba na yung mga kongresista ngayon. Hindi yung tatay na kumausap sa kanya, dati rin kongresista. Kaya, kinausap si VP Sara Duterte, nagsosorry, pasensya ka na sa ginagawa ng anak ko, ganyan. So, ibig sabihin, talagang ibang-iba na. Iba yung kongresista ngayon kaysa sa mga kongresista dati. Ngayon, alam na natin kung anong itsura, kung anong mga uri ng kongresista meron tayo. Hindi ko nila lahat may matino pa rin dyan. Pero karamihan dyan, mga buhaya. Tatakpan nila yan. Pag tatakpan nila yung kasi malaking issue. Yung nangyari sa Iglesia ni Cristo, yung nangyaring itong tawag din yung malaking revelasyon nila Duterte at Ungab. Kailangan nilang takpan yan. Ano yung mga pangtakip nila? Ayan, yung high-tech daw ng mga spy, napasok na tayo ng China. Ano pa ba? Yung impeachment din. Kailangan, nawawala yung impeachment eh. Nawawala na. Medyo parang lumalam na eh. Kasi ultimong presidente, hindi sinusuportahan eh. Sabi ng presidente, wala nang time. Hindi ngayon yung panahon para dyan. Sinasabi ng presidente, kaya ngayon, pinakamasaklap, umamin mismo yung taga-Congress din na si Raulo Manuel. Amy Marcos, si Bato, Bato de la Rosa, Senator Bongo, tapos meron pang na-interview May na-interview pa ng isang reporter. Blanco pa yan. Yung reporter kahapon ng kabilang channel, Diyos mio, hawak niya mismo yung papel. Kaparehas nung hawak nila PRD na galing mismo sa Senado, blanco daw talaga yung mga blanco. So, yun ang pilit nila pinagtatakpan, partner. At etong issue kay Grijaldo, pilit na naman nilang pinaiingay. Di lang yan ang pinaiingay nila. Sabi ko nga sa iyo, si Bantag biglang hinanap na naman nila eh. Diba? Halatang-halata itong mga talagang lahat ng pwede nilang halukayin, hahalukayin nila ngayon para malito tao sa dami ng mga issues. Pero sa ating mga kababayan, huwag yung titigilan ng 2025 budget. Yan po, doon po tayo mag-focus dahil lahat po tayo apektado dyan. Eto mga hearing na to, wala. Mga smoke screen lang yan. Nililito tayo. So doon po tayo mag-focus. Doon sa pinakamalaking issue. Sa mga pangungurakot magnanakaw sa pera ng taong bayan. Yun po ang number 1. Again, sorry sa Quadcom, pasensya na kayo. Alam ko naman na malalambot ang inyong mga puso at
tatampuhin kayo, pag may masamang sinasabi sa inyo, balita ko, gusto nyo daw ipatawag yung mga minamalayan kayo. Hindi po namin kayo minamalayan. Ito po talaga yung obserbasyon namin sa nangyayari. Baka hindi nyo lang nakikita. Sabi nga nila, kapag mabaho ka, hindi mo maamoy. Correct. Kasi mayat-maya mo na sisingot yan. Nasanay ka na eh. Nasanay ka na doon sa amoy mo. Minsan, ibang tao magsasabi sa'yo na, huy, maligo ka naman, ang Correct. baho mo na. Oo, minsan ganun. Kaya napapansin po namin, sinasabi lang namin sa inyo, baka gusto nyong i-address. Kung ayaw nyong i-address, bahala kayo sa buhay ninyo.